So for today nga po, IPv6 static routing naman yung gagawin natin. Okay? So bago tayo mag-start sa IPv6 routing, i-reset ko lang muna itong mga router dito para ma-config natin. So turn off, turn on, turn off, turn on. Ayan. Ay, shoutout pala muna, Ma'am Delphin, Sir Tomas, Sir Rafi. Shoutout sa inyo. So yung gagamitin natin topology ito, and alam niyo naman na yung simula nito, lalagyan mo natin siya ng IP. So paano natin lalagyan ng IP yan? No? Pasok sa terminal, pasok sa terminal, tapos palitan natin ng hostname para di tayo malito. So currently nasa R1 nga po tayo. Activate natin itong serial FA0/0 interface niya. So interface FA0/0 IPv6 address 2070 10:1. So for this one, hindi ko na to i-explain kasi pangatlo, pang-apat na ulit na natin to. Ay, slash 64. Okay, and then no shot. Yun, makikita nyo. To verify, ping lang natin yung IP nito. 10. Ito, may IP na rin yung computer. Ping 20, do ping 2070 10:10. Ayan, so pag 5 out of 5, 100%. Okay na yan. So activate naman natin si serial port interface serial port 1/0 IPv6 address 2050 12 2/64 and then no shot. So wala pang mangyayari dyan. To verify, do show IPv6 interface brief para makita nyo. And ayan, meron na tayo 2050 12:2 and activated na rin yan. Ay, hindi pa pala. No shot. Tapos natin. So, hindi pa yan mag-a-up kasi nga down pa yun sa kabila. Okay, so dito naman tayo. So, no, en, terminal, host name R2. Para di tayo malito. Then, ito lagay. So, config natin si serial port 1/0 niya. Ito yung address niya. Interface SE 1/0 IPv6 address 2050 12:1/64 and then no shot. Ayan, pag nag-green na yan parehas, pwede nyo na iping duping 2050 12:2. Yan, para matry lang natin yung connection niya. Hindi pa niya mapiping yung PC dito. Okay, yung mga katabi niya lang yung mapiping niya. Yung hindi niya katabi, hindi niya pa mapiping. Okay. So, dito sa kabila, ay, ito naman, nakalagay naman na dito. Tapos, EUI-64 yung address for FA0/0. So, exit na tayo dito. Interface FA0/0 IPv6 address 2060 10:64 and then EUI-64. Yun na yun. And then, no shot. To verify kung may address na siya, do show IPv6 brief. Yan. Ay, interface to show. Yan. So, ito yung interface natin kay FA0/0. Ito yung address na binigay natin. So, copy na lang natin yan. Ito, nakakopy. So, ito yung gateway natin sa kabila. So, copy. Kasi nagbabago-bago yan. Then, assign na lang natin dito. Ayan, nagbago siya, diba? And then, dito na tayo mag-ping. So, ping. Paste natin.
Yan. So, pag napiping na siya, okay na tayo din dyan. So, next natin, itong 2050, 23/64. Interface, tama ba? R2 tayo. SE1/1, IPv6 address 2050/23:1/64. Yan. Then, no. Shot. So, wala pa mangyayari. Verify nyo na lang. Do show IPv6 interface brief. Na meron na rin sa serial port 1/1 2050/23:1. Okay? So, yung next naman yung i-config natin. en config terminal host name R3 interface SE1/0 IPv6 address 2050/23:2/64. Then no shot. Yan, nag-green na, hintayin lang natin, may lalabas pa dyan. Bago tayo mag-ping. O, wala. So, do. Ayun nga, mayroon nga. Do ping 2050/23:1 sa kabila para lang bago tayo mag routing, mag static route, na make sure natin na wala magiging problema dito. Okay? And then next is si FA0/0. Exit na natin to interface FA0/0 IPv6 address 2080 10:1, walang nakalagay. So, :1 na lang, /64. So, no shot. Ayan, do IPv6 interface brief to verify. Ayan. So, eto na yan, FA0/0. Ayan. Natin. Tapos, ito kasi wala pang config. Yung ibang mga PC may config na. Ayan, dito 10/64. Ayan. Then, dito na natin i-ping. Ping 20. Ayan. So, nare-reach na rin. So, we're all goods na. So, pinakita lang natin medyo mabilis lang din kung paano mag-config ng static routing. So, kay static routing, kailangan lang natin gawin is to identify yung mga remote networks natin sa kanya. So, for example, in this R1, ano yung mga directly connected sa kanya? Di ba? Do or tingnan na lang natin physically, yan, visually, physically, tingnan natin ano yung mga connected dito kay R1. Ang connected dito kay R1 is etong interface na to and etong interface na to. Kaya may linya siya diyan papunta dito sa R2, tapos may linya siya diyan papunta dito sa PC. So ano yung network na yan, yung dalawang yan? Yung network niyan 2050/12 tsaka 2070/10/64. So itong dalawa na to, hindi ito yung kino-config natin, unlike 'di ba doon sa dynamic, ito yung ine-endorse natin. Ito yung tinatag natin sa kanya. So in this case, ang mga i-capture natin is yung mga remote network na gusto natin ma-reach nung router natin. So in this case, hindi ito. Alin dyan yung mga remote network? Ang mga remote networks po ay ito. So print screen na. Yan. So remote networks natin ay ito. When we're talking about R1, yan, ito, tsaka ito. Yan. So yan yung mga remote network sa kanya. So, when we say remote network, yung mga hindi directly connected sa kanya. Bakit? Etong 2060, saan siya connected? Connected siya kay R2. Ganun din to, yung 2050, saan siya connected? Kay R2. Ito naman si 208010, saan siya connected? Kay R3. Okay, yung connected lang kay R1 is itong dalawa. Yan. Saka ito. Remote networks. Directly connected lang. Connected. Di ba pag nag-do show
do show, ano kayo, IP route, meron doon nakalagay na connected. So, yung mga connected na yon, yun yung directly connected sa atin. Physically connected doon sa mismong router natin. So, for this one, ang mga i-add natin, again, etong tatlong to. So, paano natin gagawin yun? First, kailangan natin i-activate yung IPv6 routing natin using Unicast routing. And then, IPv6 route. Tama ba? So, 2050, 12, 2050, first natin ito, 2060, colon, 10, double colon, slash, 64. And, kung naaalala nyo si IPv6, si IPv4, paano tayo nag-static route kay IPv4? Usually, yung remote networks, tapos yung next hop. Meaning, kung saan siya next i-forward. For example, ito yung IPv4 configuration to. So, kung gusto ko pumunta sa 2060, saan ko kailangan ipadala yung kay R2, 'di ba? Which is ito yung serial port 1/0 dating i-reach 'yon. Ito yung first entrance kay R2 para makapunta tayo sa 2060. So again kay R2, 'di ba? Ang kinukuha natin will be the next hop. For example, dito tayo pupunta, dito tayo galing. Yan. So para makapunta tayo diyan, we're going to jump papunta dito. Yan. So, ang kukunin natin, basically, is yung IP address, double colon 1. Kung kay IPv4, yung usual na ginagawa natin kay IPv4. Pero, pwede rin naman kay IPv4 na in-endorse siya through the interface. Okay? So, for now, yung practice na gagawin natin, kasi, usually, yung mga IPv6 kasi natin, medyo mahaba yung mga addresses nila compare kay IPv4. So, we're going to endorse yung route natin dun sa mismong serial port natin. Okay, sa interface. So, kunyari, nandito ako sa R1, di ba? Para makapunta uli ako sa 2060, saan ako dadaan? Saang interface? Kay FA0/0 ba? Hindi, 'di ba? Kasi pag diyan ako dumaan, dito lang mapupuntahan ko. So obviously, diyan ako dadaan kay SE1/0. Dahil natin space SE1/0. Meaning, sabihin lang yan, pag gusto ko pumunta dito sa network na to, lalabas lang ako dito sa SE1/0. Yan. For example, gusto kong bumaba sa hagdan, di ba dito ako dadaan? Or kung gusto ko uminom ng tubig dito, parang ganon. Pero hindi, mas malayo pa dito. wala tayong mabigay ng example eh. Kaya parang ganon. Okay, so, kumbaga, kung saan ka mas malapit, dun ka ano. Or kung saan yung daan. Kasi dito, pag dito ka lumabas, wala na. 'Di ba? So, dito tayo. Enter lang natin. And yun na, do show IPv6 route. Hindi na. Hindi na natin ano yun. Yung network lang naman yung kukunin natin. So, kahit anong address niyan, basta nandito sa network na to, ito yung papadaanin kay SE1/0. Yan. So, makikita natin, meron tayo itong static. Ayan, kaya nga may via. Ibig sabihin, pag gusto ko pumunta dyan, saan ko siya padadaanin? Kay serial 1/0. Ay, so, ganun. Siyempre, dito. Oo, kahit maraming nga. Kunyari, gusto ko pumunta dito sa, ayan, hindi na kunyari, gawin na totohanin na natin. Kahit kunwari pa. Ba't kunwari pa tayo? So, next na, ito naman, 2050, 23. 2050, 23/64. O, so, para makapunta ako dito, saan ako dadaan? Doon pa rin naman sa SE1/0. 'Di ba? O, ayan, no. Dalawa lang naman yung labasan dyan sa FA00 or sa SE1/0. 'Di ba? Eh, pag pupunta akong 2050, 23, saan ako dadaan? Doon pa rin. Puro pa ano lang padaan, walang ano pa, walang palakad. Papasok, ganun din yan, papasok. Diyan yan. Puro palabas, no? Yung papasok, yung sa kabila na yon. Kailangan i-config sa kabila. Oo, kaya kung papunta pa lang yan, may pababalik pa tayo. So, ganun din, kung pupunta akong 2080, saan ako lalabas? Dito pa rin. Diba? So, lagay na lang natin, 2080, 10. 2080, 10, so 64. Yan.
So mukha lang siya madali, pero in reality, 'di ba? Pag marami tayong router, tapos nag-add tayo ng panibagong router, kailangan natin i-update yung buong topology natin. Doon ako connect doon sa certain new network na 'yon. Okay? So, advisable lang ang paggamit ng static routing kung medyo maliit lang yung network natin. Kung may kalakihan na nga yung network natin, mas maganda pa rin gumamit ng dynamic routing. Okay? So, yeah, once okay na yan, verify nyo lang din, do show IPv6 route. Ayan, makita nyo, may tatlo tayong static route na pwede niyang ma-reach. Okay? So, pag pupunta akong 2050-23, daan ako ng 1-0. Pag pupunta akong 2060-10, Pero wala akong reply mo. wala pa. Yan. So, try natin. Ting 20, 50, 23, 1 yun, di ba? 20, 50, 23, 1. Tingnan natin. 20, 50, 23, 1. Ay, success na kasi. 2050. Yung isa, itong 2060. Kasi meron kasi yung route na papunta dito. Yan. So, nakapunta na siya, nakabalik na rin siya. Okay, kasi nga, connected din yan sa R2. So, eto, try natin tong PC na to. Anong nilagay natin dito? Yung ano, sir? 2060, 10, 10. 2060. Hindi rin yung ma-reach. 2060, 10, 10. Yan. Makita nyo. Yan. Sending. Timeout. Yan. Tuldok, tuldok. Yan. Success rate is 0 out of 5. Kasi nakapunta nga siya doon. Pagbalik, hindi na alam. Okay? So, ito naman tayo kay R2. So, kay R2, yung mga directly connected sa kanya, eto si 205012. Balikan natin to. So, ngayon naman, on R2's perspective. Ayan. So, sa kanya, yung mga directly connected sa kanya, ito, tsaka ito. So, ano yung mga remote network sa kanya? Yung remote network are this one and this one. So, dalawa lang yung kukunin natin sa kanya. Pero, pinagkaiba niya, pag gusto ko pumunta ng 2080-10, saan ako dadaan? Sa SE11. Ngayon, kung pupunta ako sa 2070-10, saan ako pupunta? Dadaan. SE1/0. Okay, so yun yung config na gagawin natin. So, EN. So, IPv6 unicast routing to activate. Tapos, IPv6 route 2080, 23 double colon slash 208010 double colon slash 64 tapos SE1/1. So, okay na yon. Sa kabila naman, 207010/64 SE1/0. Okay? So, hit enter. Okay na yan. Ganun naman sa kabila. Ito, from this one, makakapunta na tayo, mapipingnan natin to. Bakit? Kasi kung titingnan natin, ayan. Do show IPv6 route. May papunta na ba tayo kay 2060-10? 2060-10, ayan. So, kung gusto ko pumunta sa 2060-10, saan ako dadaan? Sa serial 1/0. Okay? So, ngayon, ifo-forward yan. Di ba, galing dito kay PC0. Po-forward yan. Pupunta daw siya dito sa router na to. Sasabihin ng router, saan ka pupunta? Ay, pupunta ako sa 2060-10. Ngayon, nung nalaman ni router, pupunta ka sa 2060-10, ifo-forward kita dito sa serial port 1/0 ko. Diyan ka lumabas. Turo niya yan. So, ngayon, lumabas siya dito. Yan.
May na-reach siyang panibagong router. Sabihin sa kanya ng router, o saan ka pupunta? Pupunta ako kay 206010. Ngayon, check natin yung route na ito. So kung pupunta naman daw siya sa 206010, saan daw man daw siya dadaan dito? Ito yun, 206010. Saan siya papalabasin? Palalabasin siya sa FA0/0. So ayan, paglabas niya dyan, dito ka lumabas. Puro siya. May reach na yun. Okay, ganoon naman yan. Pagbalik naman, di ba? So, galing dito, papasok uli yan dito. Pagdating niya dito sa router, magtatanong router, saan ka pupunta? Sasabihin niya, pupunta ako dito sa 207010. Diba? So, tignan natin kung saan yung 207010. Ayan. So, kay 207010 ka pupunta, dito ka dumaan sa serial 1/0. So, dito siya dadaan, buting niya dyan. Pagka-reach niya dito, tatanungin naman uli siya ng router, saan ka pupunta? Ay, pupunta po ako sa 207010. Tingnan natin, saan yung 207010 dito? 207010. Ayan, 207010. Dito ka dumaan sa Ethernet, fast Ethernet 0/0. So, ngayon, dito siya dadaan. Ayan. Marireach siya na yung kung ano man yung hinahanap niya dun sa 207010 na network na yan. Okay. So, ganun din dito. Ito, lagay na rin natin. So, dito naman, ano yung mga remote networks? 206010, 205012, tsaka 2070. So, EN, V6 Unicast routing, IPv6 route, 2060. And, anong napansin niyo pala dito sa R1 and R3 natin? Obviously naman, basta lalabas sila ng network, laging SE1/0 lang lalabasan nila. Kasi yan lang naman yung daan dyan. Okay? So, yung tawag natin dito sa mga router na to is stub router. So, si stub router po are routers na walang ibang connection kundi isang router lang din. Okay? Unlike dito kay R2, makita nyo kay R2, router, connected, parang parent router, parang parent-child relationship kasi yan, di ba? Para ma-reach mo to si R3, kailangan mo laging dumaan ng R2. Para ma-reach mo si R1, di ba, kailangan mo laging dumaan sa R2. Syempre, connected nila. Okay? Para master router, tawag sa kanya, master route. Okay? So, in this case, kahit hindi natin kunin isa-isa kung ano yung network dyan, we can create a default route sa kanya. So when we say default route, basta may nilagay tayong default route, whatever man yung address na ilalagay natin sa kanya, basta wala siya dito sa local address nung R3 natin, wala siya dun sa directly connected nung R3 natin, ifo-forward siya palabas lagi. Dito, sa serial port na to, kasi ito lang naman talaga yung daan dyan. Diba? So instead na kunin natin yung isa-isa, 206010, 205012, 207010, we can create a default route nga po sa kanya. Yan. So, IPv6 :/0. Ang ibig sabihin nito, kahit anong IP, basta kahit anong IP, ayan, na gusto niya puntahan, dito lang lagi siya padadaanin sa SE1/0. Instead, yung mga nakalagay sa kanya na 2080. So, default route, default static route yung tawag sa kanya. Space, yung interface natin, SE1/0. Lahat na ng network yon 206010, di ba? Kahit ano, kahit magdagdag ka ng panibago, basta hindi na... Hindi, syempre, pinakita ko muna. Pero pwede yung parent na router sa Hindi pwede. Kasi dito, pero SC1/1 naman yung ganun. hindi. Paano yun? Kung ang ipo-forward niya sa 2050, dito kailangan mo talaga i-define kasi may dalawa siyang kung sino yung pupuntahan. sa kanya lang mano-mano. Tapos sa may iba, kahit shortcut na. Sa stub network, sa stub router. Yung stub router nga po, yung router na isa lang yung connection niya na router. Ayan. Ayan lang naman. Yung dalawa, mano-mano na. Pag dalawa, manual na. Kasi magkaiba na, may chance na magkaiba na siyang dadaanan. Dito kasi, ayan, no, obviously naman, dyan ka kunyari, parang nakalak yan, di ba?
Kung kakain ka, saan ka dadaan? Diyan pa rin. Kung tatae ka, diyan ka pa rin lalabas. Oo. Diba? Kung lalabas ka, pupunta ka sa kung saan, diyan ka lang lagi dadaan. Diba? Kahit sino pa yung pupuntahan mo, diyan ka lalabas. Ayun. Double color lang, tas okay. Ha? Pag? Hindi na maintindihan ah. Do show IPv6 route. Ayan. May makikita lang kayo dito. Ayan. Ayan. Ay. Oh. CR kayo, sa kadadaan. Dito, di ba? Ayan, default route natin yun lagi. Ito, hindi natin yung ginagamit eh. Ayan. As long na isa lang yung labasan natin. Yan, dyan lang yan. Parehas yan. Dito kasi manual natin muna. Dito, default route yung ginamit natin. So, testing natin. Galing dito. Message na. Wala, hindi gumagana nga sa akin yun eh. Uwian na gagi. Nawian na. So, ping. Yan. Iping natin. Ito si 2070. 2070. 10, double colon 10. Ito yun. So, ayan. Kita natin. Reply na. Ayan. Question. Question. Break. Ano na tayo? So for today, individual po muna tayo sa Cisco para maorasan natin. Last time kasi hindi natin naorasan. Kasi puro 100 na naman yung score eh. Hype na yan. Mapagalitan naman ako niya. Sabihin. Okay lang yun. Hindi okay yun. Ay, sa may group yan. Hindi, individual na to. Okay? Meron yan. Download kami. Tapos mabilis ko yung takbo eh. Bilis yan. So for our activity, ito po yung gagamitin natin. Okay? Ay, power trippings. Di pala magagamit yung colon-colon. Magagamit yun. Ayun, dito sa dalawa. Pero yung config natin sa R1, manual. Sa R3, default route yung gamitin nyo. Ganun din, ganun pa rin. R1, manual. Sa R3, default route. Okay? Kagana pa rin niya kasi isa pa rin naman yung router na connected sa Ano kanya. yun, sir? Router to router lang. Oo, kahit yan, kahit marami siyang mga network dito, as long na isa lang yung router na kakabit niya. May group ba yan, sir? Individual po. Walang ano eh. Hanap na kayo, download na kayo. Again, pababa ng pababa yung score dito. Patay. Yan, nasend ko na sa GC nyo. Pwede nyo rin picturean. May Cisco dyan. Pwede kayong umihi kahit anong klaseng gawin nyo. Basta kung sino yung mauna, siya 100, pababa ng pababa. Pababa muna ng pababa. Para tayong spaghetti today. Pasikat kayo eh. Pasikat ka, boss. Sir, si Isdo, walang nag-group. Mamaya pa yung groupings natin sa live 1. Ayan.